Amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa na sa kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay and Happy New Year po sa atin pong lahat. Batiin nga po natin ang ating mga katabi ng Happy New Year. Amen. It's another year, another hope, blessing, and victory that is coming from the Lord. Sabi nga po, it's time to surrender the year 2026 with the Lord, to submit our hearts, and let God will be done in our lives. Sabi nga po sa Psalms 102, verse 27, but you remain the same, and your eyes will never end. God never change. Amen po ba? Amen. Kahit po magbago ang taon, magbago ang panahon, ang Diyos ay nananatiling tapat at mabuti sa ating mga buhay. Kaya po sa oras na to, sama-sama po nating purihin ang Panginoon at ngayon pong panibagong taon na ating haharapin, nawa po ay hayaan po natin ng Diyos na samahan po tayo sa bawat lakbayin po na ating haharapin. Kaya po sa oras na to, let us all give back all the glory and praises to the Lord. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at pangungunahan po tayo ni Brother Fer sa opening prayer at ng worship team. Jesus. Yes, po, let's worship and praise the Lord with all our heart today. Yes, O Lord, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na buong puso po kami nagpapasalamat sa isang buong taon na kami po ay binitbit ng iyong biyaya at pagpapala. Tunay nga, O Diyos, na without you, Panginoon, we cannot do anything, Panginoon. But with you, Lord, we can do everything, O God. Kaya patuloy po kaming nagpapasalamat dahil hindi mo po kami iniwanan simula noon hanggang ngayon, Panginoon. Ang pangako mo po sa amin ay nakikita po, Panginoon. Kaya patuloy po, Lord, na pinapasalamatan po namin kayo sa panibagong taon na ito, Lord God. Maghari po kayo muli sa aming buhay. Kami po ay nanunumbalik sa iyong presensya, Panginoon. Yes, so Jesus, we worship you, Holy Spirit. We welcome you. Yes, Jesus. Hallelujah. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban, nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay namin, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, oh Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran,
kalooban. Ideklara po natin ang Panginoon. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka sa aming buhay, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na maghari ka sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, Jesus, hallelujah. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan, na patuloy mong pinagkakalob sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa bagong taon na naman, Panginoon, na aming tatahakin, Panginoon. Salamat sa buong taon ng 2025 na hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan man, Panginoon. Salamat, Panginoon, kung anong meron kami ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, at kami hindi hiwalay sa iyo. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon, sa kalakasan, sa kalagalingan, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay may gagawin ka, Panginoon. Lord, dalangin din namin sa umagang ito, Panginoon, na kami yung patawarin, Panginoon, sa aming mga nagawa, Panginoon. Lord, kung ano man ang ayon namin naisip, nasabi o nagawa, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, pakahugasan mo kami ng iyong dugong banal upang maging karapat-dapat kami sa aming pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Lord, alam namin marami kaming pagkukulang, Panginoon. Hindi kami nakakasapat sa iyong panuntunan, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon. At ganun din, Lord, nagpapatawad kami sa mga nagkasala sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lahat ng iyong gagamitin, Ama, ay yung bigyan ng karunungan, Panginoon. Buksan mo ang kanilang mga labi, Panginoon, ang kanilang mga isip, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon. Lord, na ikaw ang maparangalan sa umagang ito, Panginoon. Lord, lahat ng iyong gagamitin at iyong itatayo, Panginoon, ay bigyan mo ng karunungan, Panginoon, nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang maghahatid ng mensahe sa umagang ito, Panginoon. Lord, langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon. Ilagay mo lamang siya sa iyong likuran. At lahat ng lalabas sa kanyang labi, Panginoon, ay iyong ikatataas mo. Ikararangal mo ng iyong pangalang Kristo Jesus, Panginoon. Lord, salamat sa aming word, Panginoon,
na word in integrity, Panginoon, na kami magpatuloy sa iyong gawain, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay marami kang gagawin, mga Panginoon. Lord, marami kang pagagalinging may sakit, Panginoon. Lahat ng may mga dala-dala panalangin, mga bitbit na panalangin ng bawat sa Panginoon ay magkakaroon ng katuparan sa umagang ito, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, gumagalaw ka na sa oras ito, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, ang aming mga kapatid na wala pa rito, Lord. Kumuha ka ng mga pangyapak sa lugaring ito, Panginoon, upang sabay-sabay kami magpupuri at magpapasalamat sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid sa live stream, Panginoon. Lord, ikaw patuloy magpala sa bawat isa, Panginoon. Hindi man namin sila kilala, Panginoon. Hindi naman namin maabot ang aming mga kamay. Pero sa panalangin, Panginoon, ito ay aming maparating sa kanila, Panginoon. Lord, salamat. Alam din namin, Panginoon, sa umagang ito, lahat ng aming pinagkukuha ng pangkabuhayan, Panginoon, ikaw ang magpapala sa bawat isa, Panginoon. Pangkabuhayan na, Panginoon, na pagsasaka, paghahalaman, Panginoon, trabaho sa gobyerno, sa pribado, Panginoon. Lord, ikaw matuloy magpapala, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, lalabas kami sa sambahang ito na pinagpala ang bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa mga biyaya at pagpapala sa umagang ito at dalangin namin sa buong maghapon na aming tatahakin, ikaw ang kikilos at gagabay sa aming, Panginoon. Lord, salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Handa na po bang magpuri ang mga anak ng Diyos? Amen! Patuloy nating papurihan ang ating Diyos na buhay dahil tunay ang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Salubungin natin ang taong ito ng masaya, malakas at masigla. Hallelujah! Lahat tayo'y sumamba, purihin siya't awitan, lumundag sa kagalakan. Lahat tayo'y sumaya,
samba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, mapakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. At kapag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamatan magpakilanman. Pagpurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, mapakailanman. Ika'y aking sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Yes, Jesus. So Lord, tunay nga Panginoon na kayo'y aming pasasalamatan magpakailanman, Panginoon. Muli po, Panginoon, kami ay buong pusong nagpapasalamat, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyong biyaya at habag sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, na ang biyaya mo ay sapat at dakila, Panginoon, sa buhay ng bawat mga anak mo. Kaya patuloy po nating purihin ang Panginoon, alalahanin po natin kung gaano siya kabuti at kadakila na sa kahit na anumang panahon ng ating buhay, hindi po tayo iniwan at pinabayaan ng Panginoon. Kaya patuloy po natin siyang purihin at pasalamatan. Yes, so Jesus, we worship you, Lord. So Jesus. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko.
ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo, Jesus. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Sa'yo magtitiwala. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang, Panginoon, habang buhay, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Minsan pa ang Diyos ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang kami, Panginoon, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri,
Diyos, na lumalapit sa iyo. Naamin po namin, Lord, ang aming mga puso ay basag at nangangailangan, Panginoon, ng iyong pagbuo. At kayo lamang po, O Diyos, ang may kakayanan na bumuo ng aming mga puso. Kaya patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, nagpapagamit sa iyo, O Diyos. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon, ngayong araw na ito, O Diyos. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako, so Lord, iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Aming itataas ang aming kamay, itataas ang aking mga sa Diyos na mahabagi sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Maghari ka, aming Ama. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di
sa iyong presensya maghari ka. Yes, O Lord, hari ka. Yes, oh God. Yes, oh God. Papakumbaba po kami sa inyo pong presensya. Tulad po ng Panginoon Jesus, bagaman galing siya sa langit, nanaog dito sa lupa, nagpakumbaba upang mabot po kami mga tao. Salamat po sa inyo pong habag at grasya sa aming buhay. Tinawid nyo kami 2025. Salamat sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na tumulong sa amin. Hindi sa amin lakas, hindi sa amin sarili. Pero thank you. Merong persona ng Banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin sa panahong ito. Salamat po, Ama, sa anak mong sa Jesus na inialay ang kanyang buhay. Kaya kami po ay nagkaroon ng relasyon sa inyo. Kaya po kami naligtas, napatawad, nagkaroon po kami ng buhay na wala hanggan. At nakasulat po ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Salamat habang nasa mundo kaming ito. Thank you for the gift of faith. Salamat po sa momentum of moving forward. Salamat sa pag-asa na nilalagay niyo po sa aming puso. Na kahit anong mga pagsubok at problema ay na-overcome namin ito dahil sa patnubay po ng banal mong Espiritu. Salamat sa mga kaluluwa, mga kabataan, magulang na nagtitiwala po sa inyo. Mga naririto, mga nasa live stream, nasa ibang bansa, sa bawat Pilipino, sa lahat ng tao. Kayo na lamang ang pag-ibig mo sa sangkatauhan. Nialay mong anak mong sa Jesus. Upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, may pag-asa po kami sa inyong harapan. Thank you po. Ngayon pong umaga, lubusan po kami nagpapakumbaba. At tayalaan niyo po na maparangalan po namin kayo ngayon pong umagang ito. Sa taong 2026, alam namin na kakargahin ang aming panalangin ngayon. Ang 2026, alam namin, magtatagumpay po ang bawat isa. Wala po kayong lalampasan. Lahat ay i-bless nyo kami. Sapagkat kami mga anak mo na pinili at tinawag para magbigay ng karangalan po sa inyo. Salamat po, Diyos. Samahan niyo po kami. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, Happy New Year. Ano po, alam niyo po, napakabuti ni Lord na tayo po ay buhay na buhay, malakas, finishing strong. Natapos po yung 2025. Salamat sa ating biological family, spiritual family. Kayari yung Pasko, yung bagong taon, mga reunion. Napakahalaga po ng pamilya. Ano? Ang kauna-unahang institusyong itinatag ng Diyos sa mundo ay pamilya. Ano? Kaya yan po ay pinapahalagahan natin. Even spiritual family, kaya nga yung church, family, eskwelahan, at gobyerno, ang mga institusyong ito ay sabihin partner, kailangan ng isa't isa. Sa eskwelahan, may mga hindi na ituturo. Ano po, na kailangan naman maituro ng church. Balance, ganun din. Sa church, hindi naman puro spiritual. Kailangan din natin ng karunungan. Pero ang lahat ng yan, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil yung mga kaloob po natin, hindi man pare-parehas, yan po ay pinagkaloob sa atin sa kanyang purpose. Ngayon, napakahalaga po na nabubuhay tayo sa mundong ito. Alam natin kung bakit tayo ipinanganak. Alam natin kung bakit tayo isinilang. Kasi ito po yung pinaka-importante sa tao, malaman yung purpose ng Diyos sa buhay natin. At hindi tayo humihinto at patuloy nating hinahanap
Pero yan, lahat ng yan magsisimula kapag ang tao nagkaroon ng relasyon kay Kristo. Kaya napakapalad po na yung mga anak at apo, bata pa, ay na-discover na nila ang purpose ng Diyos. At wala na silang aaksayang panahon pa. Kasi pag hindi natin alam yung purpose ng Diyos sa buhay natin, mag-aaksay tayo ng panahon, magastos. Pero pagka nakita natin, doon tayo makukontento. Doon tayo magkakaroon ng kapayapaan. At doon natin mapaparangalan ng Diyos. Kahit sa kabila po ng mga pagsubok, mga trials, may focus tayo. Dahil alam natin, kasama po natin ang Diyos. So maraming salamat po sa suporta po nyo sa taon 2025. Na mga okasyon natapos na. Salamat sa inyong panalangin na natiling matatag ang church. Amen? Kasi Diyos po ang nagtayo nito. Sabi po sa Mateo 16, 18, 19, sabi po ng Diyos, at ngayon ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At kahit pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa iyo. Ano man talian mo rito sa lupa, tatalian sa langit. Ano man kalagan mo rito sa lupa, kakalagan sa langit. Hindi ba nyo napansin? Kahit ang daming trials natin, at kahit anong ungol ng demonyo, ingay ng kahawa, hindi tayo mapabagsak. Bakit? Tinawag po tayo ng Diyos. Amen? Dahil sa kanyang habag at grasya, tinawid yung 2025. At ngayon naman po ay 2026. Siyempre, challenge po ito. Ano po? Hindi ko sinasabi na wala tayong pagsubok. Ang masasabi ko lang, mapapagtagumpayan natin. Ano man po yung pagdaanan natin sa buhay. Kaya salamat po sa patuloy niyo pong pag-share sa gawain na marami po tayong naaabot na kaluluwa sa ibang bansa dito. Actually, isa pong biyaya ng Diyos nung huling Sunday 2020. Wala na po akong boses noon eh. Pagkagaling ko sa Saroque, wala na po akong boses at ako'y nanahimik. Ano? Minsan gusto ng Diyos na manahimik tayo eh. Para magkaroon uli ng lakas. Amen? Kasi pag tayo nananahimik, di ba? Powerful po yan eh. Kapag bulay-bulay tayo, magpapanibago pong sigla. Kasi yung pananahimik, pag-iintay yan eh. Amen? Faith po yan eh. Tayo po, nakikita natin na may Diyos na dapat po nating pagtiwalaan. Na hindi natin control ang lahat ng bagay. Hindi natin control ang buhay. Diba? Yung mga pamilya natin, hindi natin control yan. Yung kabuhayan. Ano man meron tayo, salamat, may wisdom tayo, karunungan. Pero bonus lang yan. Ang may control pa rin yan ay Diyos. Ang final approval po ng buhay natin lagi si Lord. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Diyos. Ngayon pong umaga, ang topic po natin ay anointing of oil. Sa Tagalog, pagpapahid ng langis. Ginagawa po natin ito taon-taon. Amen? At nakita natin ang resulta, di ba? Mga patotoo dito, mga kabataan na umakyat na yung tablado, mga nakapasa sa board, mga pinagaling na sakit, mga cancer, hindi makapaniwala ang mga tao bakit nangyayari yung supernatural. Totoo po, salamat sa mga doktor, salamat sa nurse, salamat sa gamot. Pero may supernatural na pagkilos po ang Diyos sa atin. Yung hindi kayang gawin ng tao, magagawa po ng Diyos. Naalala ko po meron po kaming isang senior citizen dito na pinag-pray. Yan, kasama ko po si Inang Lourdes. Yung po talaga, nakapalibot na po yung mga anak. Mga anak niya mga babae. Iniaalay na kay Lord, iniaalay na. So may dala po kaming langis. Amen. Pinag-pray po namin. Tagal na po. Hanggang ngayon buhay. Bakit? Dahil ang Diyos naman po may control ng buhay natin eh. Hello? Amen? So, anointing of oil. So, ano ba yung anointing? Yung anointing po, sabi po dito, anointing is impartation of God's ability. Sa Tagalog,
abilidad, anak nandiyan yan, abilidad ng Diyos ay ipinapasa, ibinibigay sa atin. Kasi tayo, limitado tayo tayo mga tao. Kahit paanong galing natin, kahit anong lakas natin, limitado po yan. Kailangan natin ng Diyos. Kaya nga sabi sa John 15 verse 5, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Sabi po doon ng Diyos. Gumagawa tayo na kasama natin ang Diyos. Yun yung anointing. Amen? Hello? Maraming tao sa mundo. May 120 million Pilipino tayo, 7 billion tao sa buong mundo. Pero hindi lahat ng galaw ng tao kasama nila ang Diyos. Amen? Pero yung anointing, gumagawa tayo na kasama natin ang Diyos. Kahit may problema, may pagsubok, yung anointing of wisdom, naiintindihan natin yung sitwasyon ng nangyayari. May clarity sa buhay po ng Kristiyano. Kaya hindi tayo nagpapanik. Amen? Ibinabahagi ng Diyos sa atin ang kanyang karunungan at kakayanan. Hello? Kaya nga ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Kawikaan 9 verse 10. Yun po yung ibig sabihin ng anointing. Anointing is impartation of God's ability. So, ang example po niyan, siyempre, hindi tayo magkakaparehas. Ano ho, yung mga nakikinig, hindi tayo pare-parehas. Marahil negosyante ka, marahil magsasaka ka, manager ka, o teacher, o nurse, doktor, engineer, o anumang skill natin. Matagumpay nating nagagawa ang ating mga tungkulin dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Yung oil, ito po ay simbolo lang ito. No? Sumisimbolo ito sa Holy Spirit. Hello? Yung oil. Ano ho? Prophetic gesture. Ginagawa po natin ito at ito po ay biblical. Amen? Ang Holy Spirit ay sumisimbolo din sa kalapate, hindi lang sa oil. Ano ho? Pag binasa niyo po yung Mateo chapter 3, verse 16 to 17, nung si Jesus po ay bautismuhan ni Juan Bautista, nakita niya na nanaog po ang Banal na Espiritu sa kanyang buhay sa anyong kalapate. So, hindi lang sa oil, sumisimbolo ang Banal na Espiritu sa kalapate din. Amen? At ang Banal na Espiritu ay sumisimbolo din sa fire o apoy. Pag binasa niyo po yung Gawa, chapter 2, verse 2 to 4, nung ipangako ng Panginoon Hesus sa mga alagad, nung paakyat na sa langit ang Panginoon Hesus, sabi niya sa Acts 1:8, hintayin niyo ang pagpanaog ng Banal na Espiritu. Magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulong daigdig. Si Jesus paakyat na puno sa langit. At nangyari po ito, Acts chapter 1, verse 8 yung sinabi. Pagdating ng Acts chapter 2, verse 2 to 4, nangyari na po yon. Nabigla po yung mga alagad. Diba, sabi po doon ay yung kanilang, hindi nila maintindihan na parang sila ay nagdilang apoy, nagsalita sila ng ibang wika. Amen? Hindi nila kaya makontrol yung sarili kasi po, ang Holy Spirit ay sumisimbolo din sa apoy, sa fire. Ano ho? At ang Holy Spirit po ay sumisimbolo din sa wind, sa hangin. No ho? Nung time na yon, doon din sa Acts chapter 2, verse 2 to 4, nakarinig sila ng malakas na hugong. Yung pala yung Banal na Espiritu, pupuspusin pala sila. Amen? So, maraming simbolo ang Banal na Espiritu, pero ang karaniwang ginagamit sa church ay yung simbolo po ng oil. At ang oil ay sumisimbol sa Banal na Espiritu. Simbolo lamang po yan. Ano ho? Prophetic gesture. Kaya mamaya, sa second part, ay i-anoin tayo. Ano ho? So, nakita natin, di ba, kaya huwag kayong magtaka kung bakit mga nakapasa sa board, ang mga nag-exam dito, mga umakyat na entablado, napahiran sila ng langis. Sabihin mo sa iyong katabi, napahiran ng langis.
Bakit yung mga negosyante dito naging matagumpay? Napahiran kayo ng langis. Amen? Hello? Lahat tayo. Hanggang ngayon, buhay tayo. Napahiran tayo ng langis. Kasi po, ang banal na Espiritu talaga, sabi po sa Zechariah 4:6, wala tayong magagawa. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Hindi po lakas natin. Pag lakas po natin, mapapagod tayo. Kasi limitado tayo eh. Pero, ang Holy Spirit po ang tumutulong sa atin, kahit ang church, ang nagagay dito, Holy Spirit. Kung wala po ang guidance ng Holy Spirit sa church, wala na tayo dito. Pero nananatili nakatayo. Kasi pinangako po yan ng Banal na Espiritu. Di ba? Sa Gawa chapter 2 nga, binanggit doon na ang mga anak niyong lalaki, babae, magpapahayag ng kanyang salita. Mananaginip ang inyong mga matatandang lalaki. Amen? Pati mga kasambahay ay magpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi prophecy po yon nangyari po sa New Testament. At nangyari po yun sa mga alagad. Amen? So, ang text po natin dito, sa awit 23 verse 5, ito po yung biblical, na sumulat po nito si Haring David. Sabi po rito sa awit 23 verse 5, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo. Nakikita pa nitong mga kalabang ko sa aking ulo, langis ay binubuhos. Amen? Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. So, nandoon po na si David po ang may sabi nito. Kaya yung oil, sa English, binanggit po yung oil. At dito langis na ibinubuhos sa atin, na sumisimbolo sa banal na Espiritu. So, ang keyword dito, yung ibinuhos. Sa atin, pinapahidlaan naman natin eh. Amen? Pero, yan, kahit pa maligo tayo ng langis, yan ay simbolo lang, prophetic gesture. Ang Holy Spirit pa rin ang nagpupuspos sa atin. Amen? Prophetic gesture lang po yan. So, why we anoint oil? Why we anoint oil? Number 1, to empowered. Para tayo lumakas. Kasi itong 2026, wala naman makakapagsabi ang ating dadaanan sa 2026 eh. Pero nitong 2025, dahil tayo na anoint, napahiran tayo ng langis, puspos ng banal na Espiritu, bumagyo, lumindol, ang dami natin pinagdaanan, mga sakit, gumaling. Amen? Answered prayer, naka-exit tayo ng 2025, finishing strong. Di ba? Kaya tayo ay yung momentum ng Thanksgiving, yung atmosphere ng Thanksgiving nasa puso natin. Kasi naniniwala tayo sa salita po ng Diyos. Dito po sa 1 Samuel, ito po ang halimbawa. Sa 1 Samuel, chapter 16, verse 13, sabi po rito, kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Alam niyo po, kaya natalo po ni David si Goliath doon sa 1 Samuel chapter 17. Nauna na ang 1 Samuel chapter 16 verse 13. Napahira na siya ng langis. Na-anoint na siya. So, nilukuban na siya ng banal na Espiritu. Ay kung wala pong Holy Spirit, humarap siya kay Goliath, dudurugin siya ni Goliath. Amen? Babali-baliin niya yung mga buto niya. Amen? Kasi isang bata lang siya eh. Isang bata lang siya. Pero si Goliath ay mandirigma. Hindi natatalo. Undefeated siya. Pero ang tumalo sa kanya ay si David na puspos ng banal na Espiritu. Yun ang dahilan
kung bakit, number one, bakit niyanin tayo ng oil. Para ma-empower tayo. Kasi marahil, may mga gulaya tayong haharapin ngayon 2026, pero lahat tayo magtatagumpay. Sabihin mo sa iyong katabi, lahat tayo magtatagumpay. Hindi naman naaalsin ng Diyos yung pagsubok eh. Kasi masasabi natin ng isang bagay ay tagumpay kung nakibaka tayo. Masasabi natin isang bagay ay nanalo kung nakipaglaban tayo. Amen? So, alam natin na si David, apo niya si Jesus, di ba? Apo ni David ang Panginoong Jesus. At si Jesus mula sa angkan ni David. Kahit po ang Panginoong Jesus, pansinin niyo po, ang Panginoong Jesus ay mula edad 1 hanggang 30, wala kayong mababasang ginawa niyang himala. Sa edad niyang 1 taon hanggang 30, walang nakasulat sa Bible na gumawa siya ng himala. Kailan po siya gumawa ng himala? Pagkatapos, nabautismuhan siya ni Juan Bautista. 30 years old na siya noon. 30 taon na siya noon, pumunta siya sa Ilog Jordan, at binautismuhan siya ni Juan Bautista, at nakita po ng mga tao, even ni Juan, bumababa po yung banal na espiritu sa anyong kalapate. At pagkatapos na, kaya nga po, bago nag-ministry sa Jesus, ng 3 taon, nandun na yung puspos na siya ng banal na espiritu. Di ba nakalagay po doon? Doon po sa Lucas 4:18, si Jesus po ang binabanggit doon. Sabi po doon sa Lucas 4:18, sabi po ng Panginoon Jesus, pinuspos ako ng Espiritu ng Diyos upang dalhin ang mabuting balita sa mga dukha, upang sabihin sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita, at para bigyang luwag yung mga sinisiil, yung mga naabi. Declaration na ni Jesus. Bakit po? Kasi po, puspos na po nandun na yung Holy Spirit. Nakita nyo? Mababasa nyo yan sa 4 Gospel sa Matthew, Lucas, Marcos, John, na si Jesus, 30 years old na nung mag-ministry. Hello? Nandun na yung Holy Spirit. Di ba si Jesus po, pag binasa nyo po yung Mateo 9:35 to 36, pagka binasa nyo po yan ay si Jesus ay naglibot sa bayan-bayan. Amen? Nilibot po niya yung bayan-bayan at nahabag siya sa mga tao sapagkat nakita niya po yung mga tao ay parang tupang walang pastol. Amen? Kaya po, pinagaling niya ang mga may sakit. Pinalaya ang mga poses. Amen? At hindi lamang po yun, pagka inaral niyo po yung Biblia sa New Testament, mga patay, binuhay niya. Di ba yung anak po ni Jairo na dalagita? Nung panahon ngayon, nasa papag. Ngayon, kama na yung papag Namatay, pinag-pray ni Jesus na buhay. Yun namang anak po ng nabinata ng isang biyuda sa Lucas chapter 7, nasa kahuna. Sa panahon ito, nasa kabaong na. Pinag-pray din niya na buhay. Amen? Tapos kinuha niya yung bata, ibinigay sa ina. Sabi niya, huwag ka nang umiyak. Tapos yung kaibigan niya, si Lazaro, nasa libingan na. Pinag-pray niya, lumabas din sa libingan. Amen? Ito naman ay narinig niyo na. Ganun ka-powerful po si Jesus. Bakit puspos yan ng banal na espiritu? Sa panahon natin ngayon, marahil tayo ay nagpe-pray lang by spoken word, pero may himala. May pinag-pray nga tayo dito, nakainom po ng lason Pinagmimitingan na catering. Yung sa labi, pinag-uusapan nila. Pero hanggang ngayon, buhay. Hello? Meron po tayo, by spoken word, may pinag-pray po tayo dito, natetano. Tinatawagan na ng nagpapadala ng purinarya, ambulansya. Hanggang ngayon, buhay. Amen? Wala pong bagay na
imposible po sa Diyos. Mga halimbawa lang yan, ano ho. Marami na po tayong karanasan dito sa church. Hindi na natin maisa-isa. Hahaba po tayo. Pero hindi yan dahil sa lakas natin o nung anumang may karunungan tayo kaalaman, kundi sa power of the Holy Spirit. Amen? 2 Corinthians 3:17, if the Holy Spirit is with us, there is liberty. Kapag ka po ang banal na Espiritu nasa isang lugar, nandun po yung kalayaan. Amen? Kahit anong power, may sigit ang kapangyarihan na pinagkaloob po sa atin ng Diyos kaysa kapangyarihan ng sanlibutan ito. Amen? At masarap kasing sariwain yung mga kahit paulit-ulit natin narinig yung mga ginawa ng Diyos sa church na ito eh. Amen? Dito po maraming nakikita ko na mga bata pa, negosyante na, pero naging matagumpay po ang negosyo nila. Amen? Di ba sina Kuya Sam? Amen? Oh, si Ate Camille noon, nag-apply yan sa trabaho, sa kanyang pinag-a-applyan, nag-rank 1 yan. Amen? Di ba sina Ate Princess, sina Ate Hannah, mga ordinary namang mga estudyante yan. Pero masaya tayo. Amen? Natatanggap po natin ang special blessing. Marami rin, may kapatiran nga po ako na kausap ko po ng isang araw, papagawa daw siya ng bahay. Amen? Ang iba nakabili ng sasakyan. Naranasan natin ang special blessing. Sabihin niyo po sa inyong katabi, special blessing. Bakit? Ginagawa natin ang yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Amen. Yun po ang nakakaranas ng special blessing. Yung common blessing kasi, common nga eh. Lahat ng Pilipino, lahat ng tao. Pinapasikat niya yung araw, pinapaulan niya sa lahat ng tao. Lahat tayo nakakatanggap ng common blessing. Pero yung mga anak ng Diyos, special blessing yan. Unang-una, ako yung nagpapasalamat po sa inyong suporta, panalangin. Kasi dito yung mga kabataan na mga bago-bago sila nagtatrabaho, yung para sa Panginoon, kanila pong ipinagkakaloob. Amen? Hindi nila kinakain yung binhi. Amen? Kasi yan po talaga ang susi eh. Na kapag ka nagawa natin yan, marami na po tayong kapatirang nasa ibang bansa na mga professional. Amen? Na ginagamit, mga supporter po natin dito, na naranasan nila yung special blessing. At tayong lahat, mararanasan po natin ang tinatawag po na special blessing. Kasi po yung common blessing, tayo pa nasusunod nun eh, sarili natin eh. Pero pagka special blessing, ito yung kagaya ni Abraham. Susubukin tayo ng Diyos. Ano ho? Yung kagaya po ni Abraham doon sa Genesis chapter 22, kung ano yung pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Amen? Siyempre, mahirap po yun, masakit po yun. Pero yun po yung pinagkaloob po niya. Pero tinetesting lamang pala siya. Amen? Kaya pagka special blessing, may sacrifice muna. Sabihin niyo po sa inyong katabi, may sacrifice muna. Si Abraham pala, hindi naman pala iaalay si Isaac eh. Tinetesting na pala siya kung kalahat-lahatan ng kanyang buhay, yung pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay, kaya niyang ibigay sa Diyos. Nakita yun ng Diyos kay Abraham. Kaya nga si Abraham ang nakatanggap ng special blessing eh, naging channel of blessing siya sa mga bansa. Sa atin, konektado tayo kay Abraham. Bakit? May sakripisyo. Pagka po special blessing, sa una may sacrifice. Kasi hindi natin pwedeng shortcutin ang katarungan ng Diyos.
titingnan muna ng Diyos yung puso natin. Kung gaano tayo katapat sa Kanya. At kung gaano kaya nating gawin ang lahat ng bagay para sa Kanya. Pag nangyari po yun, yun ang breakthrough. Sabi mo sa katabi, yun ang breakthrough. Yun po yung breakthrough kasi ang tao lagi natatakot. Lagi pong may kinatatakutan ng tao. Yung kinabukasan, pero hindi nila alam may Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Meron po bang pinabayaan dito ang Diyos? Wala. Subukan niyo po. Yan ang nakita ko. Yung mga matured na Christian, nakagawa po ito. Ang Diyos ay mayaman, pero prinsipyo po yun ng salita ng Diyos. Amen? Yung mundo nga, di ba, ang kanila pong mga tinatangkilik na pupunta laang sa hindi sa maganda. Pero ang mga anak ng Diyos para sa ikauunlad ng gawain. At sabi mo sa iyong katabi, tayo yon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Work of the Holy Spirit in our life. Yan. Kumbik us. Kasi po, ang trabaho po ng banal na Espiritu, kumbiktahin tayo. Nakalagay po yan sa Hebreo 3:7-8. Subukan nyo po na sundin natin ang conviction ng Holy Spirit. Kukumbiktahin tayo. Yung bang parang hindi ka makakatulog, parang hindi ka makakanali. Amen? Pag hindi mo nagagawa yung bagay na yon, pag nagawa natin yun, yun po yung breakthrough. Minsan may sacrifice, minsan mahirap. Pero yun ang totoong anointing. Amen? Hello? Yung, alam mo na kasama po natin ang Diyos. Ang trabaho rin po ng Banal na Espiritu ay turuan tayo. Kasi hindi naman po talaga alam natin lahat eh. Kahit na po yung pinakamatalinong tao sa mundo na sinasabi sa Biblia si Solomon, ay suko siya sa Diyos eh. Amen? Sabi niya sa mga ngaral ay napatunayan niya na ang dapat gawin laan ng tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Ito po ang tungkulin ng tao. Pinakamatalinong tao, sumuko po sa kapangyarihan po ng Diyos. To guide us. No, ililid niya tayo, dadalhin niya tayo sa tamang lugar. Amen? Pagka ang Holy Spirit kasi nandun, nung nakaraan pong itong napanood ko po sa video, bagong-bagong taon ay nagsusuntukan. Mga lasing. May nakamotor na dalawa pinagtulong-tulungan, binugbog. Tuusin niyo po, New Year yon. Kasi nga po, napakahalaga ng guidance ng Holy Spirit. Kasi hindi po tayo dadali ng Holy Spirit doon sa mapapahamak tayo. Amen? Hello? Dadalhin lagi tayo ng Holy Spirit sa ilapit tayo sa Diyos, lumakas tayo. Pagka napumunta tayo doon sa, nailalayo tayo sa Diyos, ibig sabihin, hindi banal na Espiritu po yun. Alam niyo po, maging sensitive tayo sa banal na Espiritu. Pagkagabi po kasi, pag lumalabas po ako ng madaling araw dito sa church, nilala ko po yung pinto sa labas. Nilala ko po. Kasi pumapasok minsan ako dito sa church, minsan sa itaas. Ay, naila ko po yung sa labas, yung may nakapadlock po yun eh. Nung ako po babalik na, mga siguro magpa-5 na, wala po yung susi. Amen? Pero nakinig ako nanahimik ako, nakinig ako sa Holy Spirit. Sabi po kung sa akin, tingnan mo doon yung lagayan ng pako, may maliliit mong susi. Kinuha ko po. Isang click lang, nabuksan eh. Amen? Gayak, gigisingin ko pa si ma'am. Kakatukuin ko pa sana na ipapalabit ko po yung susi. Pero yung mga simpleng bagay ba yan? Di ba minsan tayo po ay tarantan-taranta. Minsan ay gulong-gulo na yung utak natin, isip. Minsan nga, naghahanap tayo ng salamin, suot pala natin ng salamin. Amen? Di ba, nangyayari po yan eh. Minsan yung
hanap ka ng isang bagay, hawak mo pala. Kaya nga, kailangan po talaga yung guidance ng Holy Spirit. Palakpakan po natin, Panginoon. Amen. So ano po yung una? Yung una po ay kailangan ma-empower tayo. Ang 2026, hindi po tayo magtatagumpay kung wala po yung power of the Holy Spirit. Bagaman may word tayo, yung walk in integrity. Kasi po yung walk in integrity, magkakaroon tayo ng integridad kung puspos din tayo ng banal na Espiritu. Kasi goal ni Satanas, sirain tayo eh. Wasakin tayo eh. John 10:10 eh. Gusto niya sirain yung pagkatao natin, huwag tayong manalangin, huwag tayong maging ilaw. Yun ang goal ni Satanas. Pero kapag puspos tayo ng banal na Espiritu, matatalo natin siya. Amen? Hindi siya tatagal. Amen? Di ba si Pablo, naalala niyo po, sa kanyang pagmimisyon, natuklaw siya ng ulupong. Amen? Doon sa Acts chapter 27 to 28. Ang daming pagsubok ni Pablo eh. Nawasak na ang barko, lalangoy-langoy pa siya. Pagbaba niya ng barko, nakaligtas siya, natuklaw pa siya ng ulupong. Ngayon, sabi po ng mga tao doon, kung ang taong ito ay nakaligtas sa pagkawasak ng barko, sigurado patay ito. Dahil kung sa kumba, alamat na yung mga tao doon na pag kami nakagat ng ulupong, ay bumubula yung bibig, nabubuwal. Pero nakita po ng mga tao, pinagpaglang ni Pablo yung ulupong. Amen? Kaya ang mga tao po yung namangha. Nakapag-preach doon nakapag-preach po doon si Pablo at marami po naligtas. Bakit? Nakakita po sila ng Himalaya. Yun po yung the power of the Holy Spirit. Amen? At yan marami tayong digmaan. Ano po? Ang buhay Kristiyano ay gera. Ano ho? Ngayon 2026, kung may kaharapin man tayong digmaan, gera! Sigurado po, panalo pa rin tayo. Naalala niyo po ba, sabi po ng Diyos kay Joshua, sa Joshua 1:5, sabi po ng Diyos kay Joshua, Joshua, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Kung paano ko sinamahan si Moises, ganun din kita sasamahan. Number 2, so yung una, to empowered. Siyempre, ano man ang kaharapin natin, sigurado tagumpay po tayo. Number 2 po ay to delegate. So, ang pagpapahid pala po ng langis kapag ka may itinatalaga. Amen? Dito po sa unang hari, chapter 19, verse 15 to 16, kasi noon po, halimbawa sa Israel, itatalaga kang hari o propeta o pare, kailangan pahiran ka ng langis. Yun po yung culture doon. Amen? At dito po sa unang hari, chapter 19, verse 15 to 16, sabi po rito, sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco, pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Jeho na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. Ang kausap po ng Diyos dito ay si Elias. Pero mayroon pang pinapapahiran ng langis. Amen? Ay tuloy po kayo. Ayan. Ay, glory to God. Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. So, ito po yung ang kausap po ng Diyos dito ay si Elias. At sabi niya, pahiran mo si Eliseo, papalit sa iyo. Pahiran mo rin yung hari. So, ibig sabihin po ay pagtatalaga, to delegate. Ano ho? At alam niyo po ito si Eliseo na minementor po ni Elias. Lagi niya po itong kasakasama. Amen? Alam niyo po nung si Elias,
ay babalik na sa langit. Kukunin na po ng Diyos. Ito po ang sabi niya sa kanyang dinidisciple. Sabi niya po kay Eliseo, pag sa Ikalawang Hari, chapter 2, verse 9, sabi niya, pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari, ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng iyong kapangyarihan. Amen? Sa English po ay double portion of anointing. Walang hiningi si Eliseo kay Elias ng anumang bagay sa mundong ito. Ang hiningi niya, anointing. Amen? Di ba tayo marami pong hinihingi? Lahat tayo, ako, tayong lahat. Marami tayong hinihingi sa Diyos. Pero makikita po natin dito na ang hiningi ni Elias ay anointing. Tanungin niyo ko, bakit? Alam niyo po, pag anointed tayo, pag pinahira tayo ng Diyos, ang Diyos ang nag-delegate sa atin, idadagdag na ng Diyos lahat ng kakailanganin natin. Maniwala po kayo. Kapag tayo po ay nasa purpose ng Diyos, ginagawa natin ang kalooban niyan, mahirap man yan, sagot ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, sagot ka ng Diyos. Naranasan po yan ni Eliseo. Amen? At alam naman natin si Eliseo ay napakarami pong himala na ginawa. Kasi na-transfer po yung Amen. Pakikuhan po nung bata yung cellphone ho. Kasi anointing service po ito para ma-receive natin yung pagpapahid po ng Diyos sa atin. Ano ho? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? So, sa Eliseo, hindi na natin iisa-isahin yung nagkaroon ng impartation galing po kay Elias, yung anointing ni Elias na pasa kay Eliseo. At, di ba, kung tayo po ay kuwan sa Bible, di ba, siya din yung ginamit para si Naaman ay gumaling sa ketong. Instruction laang, may word lamang po sa kanya na ibinibigay ang Diyos, sinasabi laang niya ito. Amen? Marami yung babae na sunumanita na tumulong sa kanya, yung anak na matay, pinag-pray niya, nabuhay. Dahil po yun sa anointing, hindi kay Eliseo. So, hindi na po natin isa-isahin yon. Ang mahalaga, na i-delegate tayo bilang mga victorious army ng Diyos. Overcomer. Hello. Undefeated intercessor. Anointing of undistracted prayer. Kasi gera nga eh. Ang 2026 po, gera po yan. Hindi pwedeng defensive laan tayo. Ay, iba na po yung handa po tayo. Ano po? Tanyo po, sabi po dito, anak, nandyan yan. Pag ang Diyos ang nag-delegate sa atin, mas malakas ang ating karakter. Anak, wala dyan. Sige. Pag ang Diyos ang nag-delegate sa atin, mas malakas ang ating karakter kaysa image. Hello. Kasi alam niyo po, naituro ko na ito noong linggo, magkaiba po ang image kaysa karakter. Amen? Maliwanag ng image. Ang image po ay kung paano tayo nakikita ng tao. Panlabas po yon, presentation, reputasyon, impression natin sa iba. Yan po yung image. Amen? Ito naman pong karakter ay kung ano tayo kapag walang nakakakita sa atin. Panloob ito. Pagka nag-iisa na tayo, di ba? Yung motibo natin. Siyempre, integrity po yan. Kasi yung integrity, kung sino tayo pag nag-iisa tayo. Yan po yung integrity.
Amen? Humility, obedience. Hello? Bakit po mahalaga ang karakter sa buhay dito sa mundong ito? Tanungin niyo ako bakit? Paano kung nahubaran tayo ng image? Paano kung nahubaran tayo ng image? Halimbawa, nawala tayo sa posisyon. Nawalan tayo ng tinatangkilik sa ating buhay. Wala. Di ba? Nawala lahat. Ano magiging response natin? Kaya mahalaga po ang karakter. Alam niyo po, kaya ipinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Kasi si Job, hinubaran ni Satanas ng image. Hinubaran ni Satanas si Job ng kabuhayan, kalusugan, at mahal sa buhay. Nawala ang image sa buhay ni Job. Ang natira lamang sa kanya ay yung malakas niyang karakter. Ang sabi niya, Lord, magpupuri pa rin ako sa iyo. Sasamba pa rin ako sa iyo. Amen? Kaya po ang pinapalakas sa atin ng Diyos ay karakter. Idine-delegate din tayo ng Diyos para ang lumakas sa ating panloob. Kasi may labanan niya eh. Di ba? Ay minsan sa atin, hindi lang tayo nabate, di ba? Image po yun. Minsan nagtatampo na tayo. Hindi lang tayo nakamayan, di ba? Hello? Image lang po lahat yan. Lahat yan mawawala. Hindi po nagtatagal yan. Ang magtatagal po yung character. Yan po yung forever eh. Kahit po, salamat may biological family tayo. Pero alam niyo po, salamat may pamilya tayo. Mahal natin yan. Pero ang pagpapamilya habang nasa lupa ka lang. Salamat din po, may kaibigan tayo. Pero ang pakikipagkaibigan, pansamantala lamang yan. Pero yung ugnayan natin sa Diyos, kapag inanoin tayo ng Diyos, yan ang forever. Sabi mo siya ang katabi, yan ang forever. Kaya nga, ang pagkaan tao, malakas ang karakter, hindi tatakot mamatay yan. Sabi po ni Simeon, nung ma-encounter niya si Jesus, nung dinala po ni Maria at ni Jose, si Simeon sa templo, nung makita po ni Simeon si Jesus, nung kargahin niya, sabi po ni Simeon, Lord, kahit kunin mo na akong mapayapa, yamang nakita ko na ang pagliligtas mo sa akin. Anong meron si Simeon? Ang lakas ang karakter niya. Kasi alam niya ligtas siya. Alam niya ang pupuntahan niya. Punong-puno siya ng kapayapaan. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tinats ko po ito kasi ang buhay Kristiyano nga po'y pakikibaka. Kaya nga, ano tayo mamaya ng oil para kakargahin ito yung buong taong 2026. Salamat po, nandiyan pala si Ate Ega, no? Sa kayong kasama niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. No? So, number 2 po ay to delegate. Ano po yung una? Bakit may anointing of oil? To empower. Number 2, to delegate. Number 3, to release healing. Amen? Alam ko po, marami rito may mga sipon, ubo, trangkaso. Kung ano-ano po yung naranasan natin dahil sa panahon. Kahit po ako ay naubos yung boses ko. Pero salamat sa Lord. May purpose pala siya. At ngayon po ay nakakapagsalita na ako sa inyo. Amen. Dahil sa kanyang biyaya at grasya. Yung grace ni Lord ay yan po yung nagpapalakas sa atin. To release healing. Santiago 5:14. Sabi po rito sa Santiago 5:14, kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo po, hindi lahat nakakapagpatotoo dito. Pero grabe yung himala ng Diyos dito eh. 2025. Grabe. Marami cancer, kung ano-ano mga sakit. Pinagaling, pinalaya. Hello, mga answered prayer. Kasi po,
ang Diyos nagre-release po ng healing. Hindi tayo. If the Holy Spirit is with us, there is liberty. Kung saan naroon ang Banal na Espiritu, nandun po ang kalayaan. So, yan. Hindi lamang po physical ang pinapagaling po ng Diyos, even spiritual. Kung mapapansin niyo, pagka inaral niyo po yung four gospel, Book of Matthew, Lucas, John, at saka po Mateo, halos 90% ng ministry ng Panginoon Jesus, healing and deliverance. Pagkatapos niya magpagaling, magpalaya, ang mga tao po nagpapasalamat sa Diyos. Pagkatapos po niya mapagaling sa physical, pati po spiritual, nahihil. Hello? Mental, emotional, holistic po ang Diyos magpagaling. Ano po? Kaya po, ito pong yung oil, prophetic gesture lang yan. Pero sumisimbolo yan sa Banal na Espiritu. Kaya nga, di ba, pagka po kahit magdededicate po ako ng bahay, may dala po akong langis. Amen? Kasi po, yung bahay na iyon ay mapuspos po ng kapayapaan, kagalakan, langis ng tagumpay. Di ba? Kahit sa mga sasakyan, di ba, inianin po natin ng oil. Kasi, protection po yan eh. Amen? So, kahit dito sa church po, mga gamit dito, inianin po natin yan. Isa-isa ko pong i-anoin dyan. Lahat ng gamit dito. Pati lahat, kinukang po na langis yan. Malimit ko pong ginagawa. Lord, magamit palagi ito sa inyong karangal at kaluwalhatian. Amen? At balutin nyo ng dugo ni Jesus ang church na ito. Walang gawa ng kaaway ang pwedeng maka-attack sa church. Amen? No, powerful po yan eh. Kasi nagtatagumpay tayo dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at siyempre yung dugo din ni Jesus. Kaya po tayo nagiging overcomer. Ano? Dito na po tayo magtatapos. Amen. Paano matatanggap ang anointing? Hello? Paano? Sabi mo siya katabi, paano? Siyempre, yung una, bakit? Para ma-empower tayo, para i-delegate tayo, para mapagaling tayo. Ngayon, paano naman natin tatanggapin? Number 1, siyempre, pagpapakumbaba. Kaya, alam niyo po si Jesus, kaya close na close sa Holy Spirit. Ito kasi mo langit, iniwan niya, nagpakumbaba. Kahit anong salita sabihin sa kanya, kahit anong ingay, kahit anong ungol ni Herodes, at ingay, hindi niya mapatumba si Jesus. Amen? Hello? At siya po ay nagpakumbaba ng husto. Kaya po siya ay naging matagumpay. Kaya naging matagumpay po ang ministry niya. Hindi siya gumaganti. Sabi nga sa krus yung mga sumasaksak sa kanya at bumubugbog sa kanya, sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila. Hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ganun po kababa si Jesus. Pagtatapat. Mahalaga po kasi yung nagtatapat tayo sa Diyos. We are not perfect. No, ako, tayong lahat. Nasa process tayo. Nasa mundo pa tayong ito. Pero ang maganda sa atin, may grace. Kung tayo nagkakamali, nandyan yung 1 John 1:9. Amen? Lagi tayong, naiingatan natin ang ating puso. Yung pag-amin. Mahalaga po kasi yan yung sinasabi natin sa Diyos, Lord, ikaw lamang ang aking pag-asa. Wala talaga akong magagawa. Bigyan mo ako ng grace. Amen? Pagpapatawad. Kasi nasa mundo pa tayong ito eh. Lagi kong sinasabi sa inyo, lumabas ka lang dito sa daan, pwede na tayo magkasala eh. Maraming pasaway na driver. Pagka hindi natin nabantayan ang ating puso, magagalit tayo eh. Di ba minsan, hahabulin mo na yung nag-cut sa iyo eh. Ay biglang naisip natin, brother pala ako, pastor pala ako. Bigla tayo nagising. Dahil nandun yung anointing eh. Nandun ang conviction ng Holy Spirit eh. Hello? Pagpapatawad.
At siyempre, marunong din tayo humingi ng tawad. Sa mga Kristiyano, hindi po kahinaan yung kung tayo nagkamali, humingi tayo ng tawad. Amen. Si David, hindi naman siya perfect eh. Kamali din siya. Ang maganda lang sa kanya, ano siya, umamin. Amen? Marami siyang sablay. Pero ang ganda ng ending ng buhay niya. Paggawa ng daan sa pagkakasundo. Hindi na mahalaga kung sinong tama. Lagi niyo isipin yan. Ang mahalaga, ikaw ang nagbubuo. Amen? Ikaw ang gumagawa ng paraan. Yun po yung, si Jesus ganun eh. Tayo ba deserve? Wala naman deserve sa atin eh. Tayo dapat ay papako sa krus eh. Dahil tayo pong mga tao makasalanan eh. Pero inabot tayo na Jesus. Pagsunod sa udyok ng banal na Espiritu, yung anointing, sundin natin yung conviction ng Holy Spirit. Minsan mahirap. Pero kung yun ang dinidikta ng banal na Espiritu. Si Eliseo walang hiniling eh. Hindi. Tinatanong siya ni Elias, ano ba ang gusto mong ibigay ko sa iyo bago kukunin ng Diyos? Hindi siya humingi ng bagay ng mundong ito eh. Sabi niya, bigyan mo ako ng kapangyarihan, anointing. Kasi pag anointed tayo, susunod na po yan eh. Pag anointed kang magulang, bibless yung mga anak mo. Anointed kang negosyante, bibless yung negosyo. Anointed kang mag-aaral, akit ka ng tablado. So, yun lamang po, kung bakit, why we anoint oil, to empower, to delegate, to release healing. Tayo po tumayo. Kinakausap po tayo ng Diyos ngayon pong umaga. Naunawaan ng Diyos yung damdamin na isang ama. Kagaya po nung tatay doon sa alibughang anak. Naunawaan ng Diyos damdamin na isang ina. Isang dalaga, isang bata. Mahalaga, nagpapakumbaba po tayo. May bagong lakas kapag tayo nagpapakumbaba, nagtatapat, umaamin, Lord, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Mahal ko ang aking kapwa. Nagpapatawa din ako sa mga nagkakasala sa amin. At humihingi rin ako ng patawad. Kung ako man ay may pagkukulang, hindi ko alam lahat. Salamat po, Banal na Espiritu. Gabayan mo po kami, Banal na Espiritu. Makipag-ugnay po tayo sa Diyos. Habang inaawit po natin ang awiting ito. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Ang Diyos po ay mahanap ng mga tao na sasamba sa Kanya sa Espiritu at All katotohanan. have gone before us, and all will believe. Ang hinahanap niya sa mga tao Will sing the song of ay handang ages magpahayag ng Kanyang to the kalooban. Lamb. Your name is the highest. Sabi po ng Diyos Your name kay Isaias, is the greatest. sino ang gagamitin ko? Your name stands above Sabi po ni them Isaias, Panginoon, narito po ako, gamitin all mo. thrones and dominions, all powers and
and position. Mahalaga yung Your name panalangin mo ngayong umaga. stands above them all, and the angels cry. Mabuti ang Diyos sa 2025. Holy, Tuusin mo, all malakas ka. creations Buhay na buhay ka. cries. Kasama mo ngayong pamilya. Holy, you are lifted At high. harap-harap natin ang 2026. May bagong idea. May bagong revelation. May bagong lakas. Sambahin natin ang Diyos. Kung may sakit ka, pinapagaling ka ng Diyos ngayong umaga. And if you've been redeemed, Kumunay ka na sa Kanya. sing the song forever to the Lamb. Habang kumukunig ka sa Diyos, And if you may are spiritual healing na nagaganap. and if you've Pati been physical, gumagaling. sing the song Lahat, sipon, ubo, lagnat, trangkaso, pinapagaling ka ng Diyos ngayong umaga. Mahalin mo ang Diyos sa buong puso. Mamahalin ng Diyos yung ating mga pamilya. Nasahin natin yung anointing mula sa mababang puso. Malinis sa sisiklan. Dadaloy ang tubig ng buhay. Holy forever. The highest, your name is the greatest. is your name. Stands above them all. All thrones And dominions of powers and position. Your Name stands above them all. Your name is the highest. your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions of power and position. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions of powers and position. Your name stands above them all. And the angels cry. Sambahin natin ang Diyos. Siya'y panal. May nangyayari sa spirit realm. Yung idinidignaran mo ngayon, larawan ng magandang kinabukasan ng iyong angkan. Holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings.
yung mga goal mo sa pamilya, trabaho, negosyo, pag-aaral. Pagkatiwala mo sa Diyos yan. Ang Diyos ang may control. Hindi pa nakikita ng ating mata. Narinig ng ating tainga, mga inihanda ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng ating mata. Narinig ng ating tainga, ang mga inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. You are lifted high, Holy, holy forever. hear your people sing. Salamat po Diyos sa inyong grace. Kapag sinasariwa niyo po ang relasyon namin sa inyong harapan, pinapalakas niyo kami muli. You will always be holy, holy forever. Nilalangisan niyo po kami ng langis ng tagumpay ngayon pong umaga. Nilalangisan niyo kami ng langis ng kababaan. Nilalangisan niyo kami ng langis ng pag-ibig. Nilalangisan niyo kami ng langis ng pananampalataya. Langis ng pag-asa. Anointing of overcomer. Anointing of undefeated intercessor. Momentum of thanksgiving. Momentum of moving forward. Salamat po sa power and authority na pinagkaloob mo po sa amin. Maging aming mga pamilya dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, taong 2026. Dinadalangin namin, iaalay namin sa inyong aming mga pamilya. Balot sila ng dugo ni Jesus. Walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya sa pangalan ni Jesus. Binibigo namin lahat ng mga plano ng masama. Plano ng mga occultism. Walang sandata ng kampo ng kadiliman ang pwedeng gumambala sa aming pamilya 2026 sa pangalan ng Jesus. Salamat po Diyos sa healing anointing. Sino man po mga may sakit ngayon pong umaga, Lord, pinapalakas niyo sila. Yung mga nasa tahanan, nasa ibang bansa, nasa ospital, Lord, release healing. Right now, o Diyos, mula sa ilalim ng talampakan hanggang ulunan, pinapagaling niyo lahat ng may sakit in Jesus' name. Jesus, your name is healing. Jesus, your name is power. Yung mga bukol, tunawin nyo in Jesus' name. O Diyos, release freedom sa pamilya. Ano mga sumpa sa mga angkan, kanininuan, putol na ito ngayong pong oras na ito. In Jesus' name. Salamat po by your grace. Promotion sa aming mga pamilya. Revival, restoration, salvation. Pura basakanda. Salamat po Diyos. Kami at ang pamilya po namin maglilingkod sa inyo. Lord, release promotion sa mga anak nila po. Lahat sila iaakit na entablado. 2026, maraming aakit na entablado. O Diyos, lahat na mag-exam, mapapasa po sila sa board, sa trabaho, in Jesus' name. Lord, i-anoint yung ang bawat isa sa amin. Anoint us, consecrate us, empowered us. Armas namin ito sa 2026. Haharapin namin ang 2026 na may pananagumpay. Thank you po. I-bless nyo ang bawat pamilya. At maging mga OFW, bless nyo sila. Hindi man namin sila kayang abutin ng aming kamay. I-bless nyo sila. Kagaya po ng panalangin ni Jabez. Bless niyo po yung mga mahal namin sa buhay sa ibang bansa. Palawakin niyo po ang teritoryo ng bawat isa. Palawakin niyo po yung influensya ng bawat isa. Iligtas kami palagi sa kapahamakan. Promotion sa mga kumpanya, government, private, mga magsasaka, aani ng masagana, naghahalaman, lahat ng negosyo. Lord, thank you po. At maraming salamat po.
At ngayon pong umaga, kung ngayon lang po kayo nakadalo, bago kayo, nasa tahanan kayo, nasa ibang bansa, sabihin niyo po, Panginoong Yesus, salamat po. Nagpakumbaba ka. Nanaog ka rito sa lupa. Inialay mo ngayong buhay upang matubos ako sa kasalanan. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako na lang po mananalangin, Lord, thank you sa mga tumanggap ngayong umaga. Bless niyo po sila. Simulaan na po ito ng kanilang tagumpay. Gawin niyo silang mapanalanginin. Magbabasa sila ng inyong salita. Dadalo sila sa inyong mga gawain. Salamat po, Diyos, sa basbas niyo po sa amin ngayong umaga. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ang aming bansa, i-bless niyo. Ang lahat ng Pilipino, lahat ng tao, lahat ng simbahan na nagdaraos ng gawain ngayong umaga. Salamat, i-anoint niyo kaming lahat, O Diyos. Kung paano niyo kami niligtas, kayo hindi po ang 120 milyong Pilipino, yung 7 billion tao sa buong mundo. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen.